ako yung nagtatrabaho dito bilang isang caregiver. Mhm. Ma'am, kumusta po yung sitwasyon? Ano yung mga nangyayari? Pakikwento po. Sa ngayon po ay di maayos, magulo, nakakatakot. Sa 13 years ko dito, ngayon lang ako talaga na nakaramdam ng takot na sa nangyari sa kahapon. Mhm. Ano pong mga nakikita nyo, ma'am? Ano pong mga sitwasyon? Usually naman, kapag ganyan na nangyayari, is may mga racket talaga. Which is, kumbaga, sa tagal ko nandito ay nasanay na. Pero dahil meron naman na Iron Dome na sumasalo sa mga racket na pinapadala dito sa Tel Aviv or sa anumang lugar ng Israel. Pero yung nangyari kahapon ay hindi inaasahan ng Israel na bigla ang paglusob ng mga terorista. Hamas. Isang lugar sa Area 3, tinatawag namin Area 3, is dun sa Beersheba or Ashkelon. Lusob ang mga Hamas at marami silang napatay. Ngayon, ma'am, ano pong ano nyo dyan? Hindi na ba kayo makatulog? Papaano po? Itong kwarto ko is bomb shelter naman. So, every house naman dito sa mga building, mostly ay may bomb shelter. Kasi nga, laging may gera. So, itong kwarto ko, kapag narinig namin yung sirena, ay tatakbo lang ako dito. Which is, hindi ko madala yung alaga ko kasi bedridden na siya. Matanda na po. 70 years old. 70. May ALS siya. Opo. Ma'am, kumusta po yung pakiramdam? Kung maaari ba, ay gusto nyo na lang umuwi? Paano po? Mas sa ngayon ay okay pa naman. I mean, na hindi pa naman ganun ka-terrible yung nangyari. Safe pa naman kami. So far. Wala sa isip ko na bumalik sa Pinas. Mas mahirap ang bumalik sa Pinas. Opo. Ma'am, pero pagka ganyan, anong sitwasyon? Nakakatulog pa ba? Paano po? Nag-iisip na lang? Before, naka-idlip ako kanina dun sa tabi ng alaga ko habang binabantayan ko siya. Ngayon, hindi ako makatulog. Balisa ako. Opo. Sige, ma'am. Kinakabahan. Sige po. Taga saan po kayo dito, ma'am, sa Pilipinas? Tarlac po. Tarlac. Okay po.